Good day guys, samahan nyo ako ngayon. Mag-water change tayo ngayon ng ating breeding cage. Another day, another beta and guppy fish. Sasamahan nyo ako guys, no? Maglilinis tayo ngayon ng ating breeding cage. So makikita nyo naman, sobrang dumi na ng ating breeding cage. So may hinanda na din tayo diyang mga paglilipatan muna natin sa kanila pansamantala. So kuha na din tayo ng ating pangsalok sa kanila. Ayan, makikita nyo meron tayo dyang pinreed na full gold, tsaka FR, tsaka yung PDSS, Purple Dragon Snake Skin. So ayan guys, tanggalan muna natin ng plants para hindi masyado mahirap kunin yung mga isda natin, no? Yan, dahan-dahan lang, baka maputol, sayang naman. So ayan nga pala guys, makikita nyo ilagyan natin ng tubig para diretso kuha na lang sa kanila. Ito nga pala yung paraan ko guys kung paano mag-breed ng guppy. So ang ginagawa ko lang guys, by pair lang, isang babae, isang lalaki. Para sa akin kasi guys, mas madali siyang mabuntis kapag dalawa lang sila. Pwede din namang trio, dalawang babae, isang lalaki, pero para ang tagal kasi mabuntis ng mga babae guys, matagal. Pero nakadepende pa rin yung guys sa mga breeder na katulad ko na gusto nila trio. Pwede rin naman yun, depende naman sa yun kung saan mo gusto mag-breed, kung paano ka mag-breed. Pero ito kasi yung paraan ko guys. So kung gusto nyong gayahin, pwede nyo naman gayahin. Kung ayaw naman, hindi kaya ng bahala guys. Sa akin lang, nag-share lang ako ng alam ko guys. And din kasi nakikita ko sa ibang mga content guys na kung paano sila mag-breed ng guppy, dalaw-dalaw lang. Kung makilala nyo si idol natin na si Ken 8, no guys, sa kanya din ako natuto yung iba kong paraan. Sa kanya ko din nakukuha kung paano mag-alaga ng guppy, paano mag-breed. Nakukuha ko lang din sa kanya kasi nanonood tayo lagi sa kanya guys, na nakapalo din tayo. So ayun, makikita nyo guys, meron pa tayong kukuning dalawang pair. So yan, sunod natin yung AFR. Makikita nyo yan guys, medyo kakalagay lang kasi natin yun guys, tapos biglang dumumi yung tubig, parang nadumihan nata nung nag-water change tayo. So papalitan lang din natin sila ng tubig para hindi sila ma-pressure o ma-distract, kasi pag madumi kasi yung tubig guys, parang nanghihina kasi sila. Dapat guys, kailangan natin linisan lagi. Ako pag naglilinis ako ng akong isdaan ko, sa isang linggo isa lang, para hindi naman masyado malakas sa tubig, tsaka tipid lang tayo guys. So ayan o, sunod na nating ilagay yung female. So ayan, nakita nyo naman guys, fresh na fresh, hindi pa yung nagkakaanak guys, first time pa lang. Yan nga pala yung binili natin sa pinsa natin, no? So makikita nyo din dun sa may tayo, apple snail. Hindi ko alam kung apple snail ba yun guys. Yung par natin, nabili natin sa pinsa natin nung bumili siya ng wholesale. Nabili natin sa kanya ng 300. So pwede na din. So sunod natin guys yung ating BDSS Blue Dragon Snake Skin. Malapit na din tayo magka-available na ito guys, abang-abang lang kayo. Yung mga fry nito, mga junior size na, malapit na i-release. So yan, makikita nyo, napakaganda nyan guys pagka nasa tubig o nasa glass nyo tignan. So ayan, natapos na tayo guys, no? So ang sunod natin gawin guys ay kukunin natin yung isa pa nating ibibreed na hindi natin nalagay ng nakaraan. So ayun nga pala, no? Di ko alam kung anong strain to guys, nakalimutan ko anong tawag na ito. Sa pinsan ko lang galing to, galing sa Bulacan. So binigay lang sa atin pinaalaga. So yan, pwede na din natin mabenta to sa susunod. So yan, alam ko to Topaz ata guys. Kung i-comment nyo na lang kung anong strain yan, makikita nyo naman. Para siyang blue na may pagka white, tas ang ganda ng buntot niya, blue. So yan, kunin din natin yung plants. Maganda rin yung plants din ilagay natin. So yan, nakuha na natin. Ayan, makita nyo, isang babae, isang lalaki. Junior size pa lang yan. Kung makita nyo, maganda din yung i-breed kapag junior size para maganda ang kinalabasan kapag nanganak. Tapos ang susunod naman natin gawin guys, no, ugasan natin yung kanilang paglalagyan para iwas na din sa dumi. Kasi marami kasing naipon na dumi yan guys, yung mga
Parang lumot-lumot, pero hindi siya lumot guys, yung dumi talaga siya na dumikit kapag matagal nakalagay yung tubig dyan. May mga itim-itim kayong makikita, so yun tatanggalin natin para iwas na din sa sakit ng isda natin. So ayan, binas forward na natin guys, kasi medyo matagal kasi yung paglilinisan, kasi pulidong linis talaga yan. Yun talagang walang matitirang meron lang konti, siguro 99% mga ganun, yung para sa alcohol lang. So ayan, makikita nyo, no? Pulidong nilagyan pa natin yung Joy. Diyan tayo sa kusina naglinis kasi wala tayong mana sa isdaan natin. So makikita nyo, maayos talagang pagkalinis niyan. Kada sulok pinupunasan natin para talagang pulidong malinis yung ating lagayan. So yan, malapit 4 lang pala yung nilinisan natin dyan, para yun lang naman yung natin, i-breed natin 4 na strain, isang AFR, Full Gold, tsaka BDSS, tsaka yung sabi kong hindi ko alam na strain. So makikita nyo, 4 din yung lagay natin. So kung may naman kayo dyan, may Wilkins, pwede nyo rin gayahin yung setup ko guys. Pwede din paganyan, or gusto nyo yung pahiga para mas malaki. Pero para sa akin kasi pag breeding lang, mas maganda kung ganyan guys. Para sa akin lang naman, depende naman muna sa inyo kung ano yung mas gusto nyo, kung saan kayo komportable, yun yung gawin nyo guys. So yun lang naman, makikita nyo din kung nilinisan din natin yung sa labas, kasi medyo madumi na din. Kasi nung nakaraan maulan, natatalsikan ng dumi, medyo lumabo na yung gilid, hinugasan na natin. So ayan, hugasan na natin para hindi na mga amoy sabon. Ayun Joy, kasi guys ang tapang ng amoy, kasi yung dilaw pagkalagay mo talagang amoy na amoy, kaya kailangan hugasan talaga ng maigi yung lagayan, o yung wala lang maiwang sabon, kasi nakakaano din sa isda natin. Hindi naman sila mamatay, pero parang nanghihina kasi yan. Kapag ang ginagawa ko, kapag nanghihina yung isda ko, nga pala guys, tips ko sa inyo, lagay nyo lang ng asin. Siguro alam nyo na din naman yun, halos lahat ng breeder ganoon yung ginagawa. Kapag nanghihina yung pero yung iba may mga binibili silang mga kagaya ng methylene blue, methylene blue, yung nakita ko kay Kenneth. Pero para sa akin, asin lang naman, pwede na. Pero depende naman sa inyo guys, kung may budget kayo, pwede naman kayo bumili nun, nasa inyo naman yan. Pero sa akin, ang ginagamit ko lang kapag nanghina yun ako, isang kutsarang asin, pwede na yun, sapat na yun sa pangalan nila. Dito tapos na natin hugasan. So ayan na guys, lapag na natin dyan, kukunin na natin yung stock water natin. So unahin natin to, lagyan natin ng tubig. So ayan nga pala yung stock water natin guys, dyan natin ilagay. Ang ginawa natin, in-stock natin yung tubig dyan na isang araw na may asin, para sa tingin ko lang naman nawawala yung chlorine guys kapag ini-stock natin yung tubig, tsaka para mas maganda sa gapi natin. So ayan, kukuha lang tayo ng ilang scope dyan, kung hanggang gaano kalalim yung gusto nating ilagay sa kanila guys. So depende naman sa inyo kung gaano kalalim, kung sobrang lalim. Sa akin, saktuhan lang naman yung nilalagay ko dyan guys, kung makikita nyo. Ipa-fast forward lang din natin ulit guys, para mas mabilis yung ating video makita nyo. So ayan, makikita nyo, tapos na natin malagyan ng tubig. So ilagay na natin sa pwesto nila. Yan, dyan nga pala natin ilalagay para di masyado masikip o makalat tignan sa lugar natin. Parang may bibisita man dito na natin mag-walk-in, pero dito lang naman sa amin guys. Sa ngayon kasi yung mga bibili pa lang dito, yung mga kakilala pa lang namin, so hindi masyado masikip pagpasok. Yan, tapos yung isa doon natin to ilalagay, yung isa sa kabila kasi hindi na kasya dyan eh. So dyan natin ilalagay. So yan. So yan nga pala yung setup natin, kung makikita nyo guys, no? Lang, pinagpapatong-patong lang natin yung mga planggana para magkasya silang lahat.
So ayan, may flashlight na tayo kasi madilim kasi sa lugar natin guys eh. Makita nyo pag walang flashlight sobrang dilim, di makita yung ibang isda, lalo na yung mga EBM. So ayan, makita mga full gold. So ayan, naglalag nga pa pala yung camera natin dito, di natin napansin. So na overdose na ng gamit natin sa sa storage, puno na. Ayan, makita nyo, wala na, di na kinakain ng camera natin guys, naglalag na talaga. Yan, makita, di ko pala to napansin, ngayon ko lang napansin ang ine-edit ko na. So pasensya na kayo guys, no. Yung cellphone natin medyo makaluma na kasi kaya ganyan. So ayan, kinat natin yan. So ang ginawa natin, nag-video ulit tayo. So ayan guys, inulit natin kasi medyo talaga malabo talaga yung ko kanina yung video. Kaya dapat di dapat malabo. So inulit na lang natin para makita nyo kung paano kong ginawa. So sana ma-appreciate nyo naman guys. So medyo madali lang natin guys, na papas forward lang natin ng kaunti para mas mabilis yung ating paggawa na makikita nyo. Hindi naman sobrang bilis guys, sakto lang. So pass forward lang din natin. Dito na ilalagay na natin yung mga plants na para hindi na natin ilalagay mamaya. Baka kasi makalimutan na naman natin ilagay kasi medyo busy tayo ngayon. So ayan, ilagay na natin, ugasan lang natin dyan para yung dumi dyan mapunta. So ang ginagawa ko pala dyan ay acclimate guys, sa mga hindi nakakalam. Ngayon ginagawa ko na yan, dati di kasi ako nag-acclimate Ang nangyari, naubos yung isda ko. Talagang naubos talaga, as in zero talaga yung mga gabi ko. Yung mga natira ngayon dyang full gold, yung mga survivor na lang yan guys. Ang nangyari nun, hindi ko inacclimate, naubos lahat yung isda ko. Takting yan. Talagang ang hina ako nun. Sabi ko sarili ko, wala na, quit na ako. Pero nung may dumaan sa wife ko sa TikTok na nag-iisda, parang medyo dun ako nabuhay. Pero bago yun guys, ang nangyari, hindi talaga ako nag sa backyard ko guys, hindi talaga pumunta, hindi ko pinapakain halos isang buwan na ata guys. Talagang nanghina talaga ako. So tapos nga pala natin malagay yung yung mga isda. Kung makita nyo, nakaayos na yung setup natin, magandang na yan. So ilagay lang natin dyan, kunin natin yung apple snail ba yan guys, di ko alam. Tapos yan, nilagay na din natin yung isda kasi na acclimate na din pala natin sila guys ng halos oras yun, mga 2 or 3 oras natin sila na acclimate. So yan, tapos natin ito. So habang nilalagay natin ito yung isda guys, tuloy natin yung kwento. Ang nangyari nung guys, di talaga ako pumunta sa isdaan kahit pakain. Talagang wash out talaga yung isda ko nung guys. Ubos yung 70 or 80 plus ko na full gold, ubos. Yung mga yung natira, halos ang natira na lang ata sa akin nun 4-6, yun na lang. Tapos sa HBB medyo medyo marami pa kasi may fry pa ako nun hindi nasama sa water change. Kaya nung guys, nagsimula ulit ako, bumangon ulit ako. So ngayon makikita nyo, may iba na din akong strain. Nagsimula din ako bumili ng ibang strain hanggang sa yan, dumami na. So yung FR bago lang pala yung guys, kakabili lang natin sa pinsan ko nung mga nakarang araw. So ayan, nalagay na natin lahat, tapos na. So na-setup na natin. Yan, tanggalin na din natin to. Ito nga pala yung bago din dating strain, kakarating lang kahapon guys. Galing pa yan sa Bulacan. Doon yan sa Bulacan galing. So hindi kasi marunong mag-alaga yung isang pinsang bata kasi yung guys So ang ginawa, dito na lang sa akin binigay para ako na lang mag-alaga. Tapos may benta na din. Sayang naman kung hindi maalaga na maayos. So malapit na tayo matapos na guys. So yan lang for today's video guys. Salamat sa panonood. Subscribe nyo naman ako guys sa YouTube.